Diretso na po tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. Ang tema po natin sa araw na ito sa ating Sunday School ay napamagatang What is the benefit of studying the Bible? So ano raw po ang benepisyo natin sa pag-aaral ng Biblia? At dito po mga kapatid, nalalaman natin sa ating last topic na napaka-importante po ng pag-aaral sa Biblia mga kapatid. So, the importance of the Bible, how to study the Bible, and now mga kapatid, what is the benefit of studying the Bible? Ano ba ang mapapala natin sa pag-aaral ng Biblia? So, sabi dito mga kapatid, una po, sabi dito, personal faith. So, ito po mga kapatid ay nagbibigay ng indikasyon sa ating mga kapatid upang tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Personal faith, ibig sabihin po mga kapatid, sarili mong pananampalataya. Ang pag-aaral po ng Bible mga kapatid, dito po mabubuksan ang ating kaunawaan sa kalooban ng Diyos at dito rin po mabubuksan o mag-i-increase ang ating pananampalataya. As we study the Bible or the Word of God, our faith is increased. So ang ating pananampalataya po ay lalong nadadagdagan. Sabi nga rito, the source of faith is what God has said and promised. So ang source ng ating pananampalataya mga kapatid ayon sa Biblia, ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kanyang mga pangako. Sabi nga nila mga kapatid, God the same yesterday, today, and forever. And Jesus the same yesterday, today, and forever. So kung titignan natin mga kapatid, ang pag-aaral o ang mapapala natin o ang benefits natin mga kapatid sa pag-aaral ng Biblia, ito po ay madadagdagan ang ating pananampalataya. At alam niyo po ba mga kapatid na ang ating pananampalataya sa Panginoon, ito po ang magliligtas sa atin. Sa ating pananampalataya. Kung papaano po natin mga kapatid susundin at gagawin ang kalooban ng Diyos. At biblical naman mga kapatid na sinasabi rin po na ang pananampalataya, ito po ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. So, pag nalulugod sa atin ang Diyos, mga kapatid, siya po ay magbibigay sa atin ng tinatawag na reward. Di ba? Sabi nga doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, God give a reward to they diligently seek Him. Sa mga taong mayroong pagtsatsaga na paghahanap sa Diyos. So ito mga masabi po natin na talagang napakaganda po ang benepisyo sa pag-aaral ng Biblia. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing of the word of God. So ang pananampalataya ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So kung titignan natin mga kapatid, sa pakikinig mga kapatid, hearing by hearing. Ibig sabihin mga kapatid, not only once or twice, but also continually. Dapat tuloy-tuloy po ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang mag-i-increase ng ating pananampalataya. Dahil nga, ang pananampalataya darating sa atin sa pakikinig. So, the more kung ano ang iyong pinapakinggan, yun po ang maitatanim sa iyong isip at puso, at yun din po ang magiging damdamin mo. Nahiliwana ba kayo mga kapatid? Na kung ano po ang lagi natin pinapakinggan, maitatanim sa ating isip at puso, yun na rin po ang magiging damdamin natin. For example,
Pag lagi ang pinapakinggan mo ay mga bad report, news, mga kawatid, totoo ang i-increase ang iyong kaalaman sa iyong paligid, pero magkakaroon ka naman ng kaguluhan sa iyong kaloob-looban. Pansin nyo mga kapatid, noong panahon ng COVID, pag lagi mong naririnig, di ba lagi natin naririnig ang COVID mga kapatid, lalo tayong kinakabahan. At natatakot tayong lumawas, baka mahawa tayo. So, the more na pinapakinggan mo siya mga kapatid, the more na nagkakaroon ka ng takot. Pero may mga tao akong nakakausap noon mga kapatid na hindi nila gaano pinapakinggan ang salitang COVID na yan. Hindi naman sila takot mga kapatid. Wala silang mga kapatid, ang pagkakalam lang nila, dito lang sa Pilipinas yun. Pero yun pala ay buong mundo mga kapatid, nationwide siya. International siya mga kapatid, sakit. Pero, papansinin natin, the more, kung anong yung napapakinggan, yun na yung pumapaloob sa yung damdamin. Example din natin mga kapatid, yung mga awitin. The more na nakikinig ka ng, sabihin natin ng mga Christian song, lalo kang napapalapit sa presensya ng Diyos. At kung the more na pinapakinggan mo na mga kapatid ay love song, the more na nagiging emotional ka. Pag pinapakinggan mo na ay mga testimonial song, like yung mga awit ni Fred Aguilar mga kapatid, mostly kasi na awit niya yung testimonial, mamumulat yung isip, para bang ganun mga kapatid. So, what the more na naririnig natin mga kapatid, yun po yung nagiging damdamin natin. O yun din po yung masabi natin na lalabas din sa ating bibig. Tignan mo mga kapatid, pansinin nyo Pansinin po natin mga kapatid yung mga pinapakinggan nating maigi. So, mas mainam po na pakinggan natin ang salita ng Diyos to increase our faith. Ang tanong, ano ba mapapala natin sa mga napapakinggan natin sa iba? May mapapala ba tayo doon mga kapatid? Doon sa COVID na yon, sa mga balita na nagsisikalat, sa kapitbahay mong chismosa na laging pumupunta sa'yo, na kung ano-anong pinagkwento, ano bang mapapala natin doon mga kapatid? Di ba? Wala tayong mapapala doon Wala tayong mapapalang matino o maganda ron mga kapatid. Pero ang pakikinig sa salita ng Diyos, may mapapala tayo dito. Kaya sabi nga doon, for I am not ashamed for the gospel of Christ, for this is the power of God unto me into salvation. Ang salita ng Diyos o ang gospel mga kapatid, ito po magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yung tinatawag na good news po mga kapatid. So, kung ating papakinggan mga kapatid maigi, ang salita ng Diyos, magbibigay ito o ang Diyos mga kapatid ay marami po siyang pangako para sa atin. So, yun po yung pakikinig to study the Bible. At meron din po sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8, na wag nawang mailayo sa ating bibig ang kanyang salita o ang salita ng kautusan o ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng tamang landas. At sabi ng mga magbibigay ito ng kasaganahan at katagumpayan. Yan po ang pangako ng Diyos. Sabi ng mga huwag malalayo, umaga at gabi. Unawain natin upang masunod natin yung mga nakasulat dito. Ibig sabihin mga kapatid, ang benefits sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng kaginhawaan, a prosperous life, at sabi ng mga kapatid, a good success, magandang kawakasan. In other words, happy ending. Magkakaroon ka ng magandang kawakasan. Gaya ng pag-aaral mga kapatid, ano ba ang magandang kawakasan sa pag-aaral? Makakagraduate. Diba? Makakakuha ka ng magandang grado. So, ang pinakamaganda siguro na isipin natin na kawakasan sa pag-aaral mga kapatid ay
makakapasa ka talaga sa tinatawag natin na mga board, bar, exam, mga ganyan mga kapatid. Di ba? Pangako ng Panginoon yan. Yan ang benefit sa pag-aaral ng salita ng Diyos mga kapatid. Meron siyang magandang maibibigay sa atin. At sabi nga doon mga gospel is a good news. So magandang balita. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng magandang balita. Kaya nagiging maganda ang ating buhay. Pero yung napapakinggan natin sa radyo, sa TV, sa internet mga kapatid na puro bad news mga kapatid. Diba? Wala siyang may bibigay sa ating maayos. But the Word of God, mga kapatid, ito po yung naibibigay nitong benefit sa atin ay yung personal faith. At according to the Bible, mga kapatid, meron pong 4 na klase ang pananampalataya or stages. May mga stage po ang pananampalataya. Diba? Sa stage 1, unbelief. Stage 2, faith. Stage 3, mga kapatid, tinatawag na great faith. At yung pinakamataas doon, mga kapatid, yung so great faith. Yun po yung sinasabi. May mga reference po tayo doon, mga kapatid, pero hindi po yun ang topic natin. So, personal faith ang naibibigay nitong tinatawag na benefits. At ang sabi doon, mga kapatid, sa Book of Matthew, because of your unbelief, sapagkat dahil sa inyong walang pananampalataya, walang milagrong nagarap sa inyo. So, yan po ang pangit mga kapatid kung wala kang pananampalataya. Walang milagrong magaganap sa iyong buhay. Pero kung ikaw po ay may pananampalataya, asahan mo, meron at merong darating milagro sa iyong buhay. Diba? Yan ang pong sinasabi nito. Kaya, ito pong kagandahan, ito pong benefits ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos dahil bibigyan niya tayo ng pananampalataya or personal faith. Pangalawa, mga kapatid, sabi nito, a sanctified holy life. There is cleansing power in the Word of God in 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang maglilinis sa atin. Sanctifying us. Ito po ang magsasanctify sa atin to live a holy life. Sabi dito, Moody made this statement. Moody made this statement, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ang Biblia, mga kapatid, itong salita ng Diyos, ay ilalayo tayo nito sa kasalanan. Amen ba? So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ilalayo niya tayo sa kasalanan eh. Kasi sabi nga doon sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, ang salita na ito ng Diyos, mga kapatid, ito po yung magtuturo sa atin. Ito po yung tinatawag na magbibigay sa atin ng halimbawa, magkokorek sa atin. Sa Lucano, mga kapatid, mangtugnar kanya tayo. Yan po yung sinasabi dito, mga kapatid. Ito po yung benefits natin sa Biblia. Tuturuan niya tayo ng tamang landas. At sabi nung sa 17, upang ang taong ng Diyos ay maging ganap. Sa English, the man of God will truly perfect. Sabi nung mga kapatid, nga magiging ganap tayo sa harapan ng Diyos. Sumalinis tayo. Ito po yung naibibigay o ito po ang benefit sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. So number 3, sabi nito, preparation for service. Ito po ang mag-prepare sa atin, mga kapatid, sa mga gawain. Sabi nito, it is impossible to be a successful personal worker without being able to use God's word. God honors this, His word, not the person. So, sabi dito, mga kapatid, darating sa atin ang successful, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi doon, mga kapatid, God honor. Ino-honor ng Diyos ang kanyang salita.
Hindi po yung tao ang ino-honor ng Diyos. Yung sabi dito mga kapatid na being able to use God's word. God honors His word, not the person. It is the word that leads the soul to Christ, not just an argument. We must know the word if we are to be a soul winner. Ephesians chapter 6 verse 17. So, yan po ang sinasabi dito mga kapatid na darating sa atin ang pagiging successful mga kapatid sa salita ng Diyos. Hello. So, darating sa atin ang katagumpayan kung ang salita ng Diyos mga kapatid ang lagi nating kasama. Ano nga sabi sa Joshua chapter 1:8, di ba? He will give you a prosperous way and a good success. At ang success na yan, mga kapatid, darating sa atin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sabi rito, napaka-imposible na darating sa atin ang tagumpay na hindi man lang natin nalalaman ang salita ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na karamihan po sa mga nagtatagumpay sa panahon natin ngayon ay sila po yung mga Bible reader. Sila po yung mga laging nag-aaral ng salita ng Diyos. At naniniwala po ako mga kapatid, someday, somehow, na tayo po ay pagpapalain din ng Panginoon at magkakaroon din po tayo ng magandang kinabukasan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin Kasi nga mga kapatid, kung wala ang pangako ng Diyos, at wala itong salita ng Diyos sa pangahawakan natin, wala tayo ngayon dito. Dahil nandito ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ang pinangahawakan natin, kaya nandito tayo ngayon. At ipinapakita lang natin mga kung gaano tayo nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. So, pang-apat mga kapatid, sabi dito, power in the ministry. If you use the word of God, you will have a power in your ministry. So, kung gagamitin natin ang salita ng Diyos, ito po ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan sa ating ministry. Magbibigay sa atin ng karunungan. Magbibigay sa atin ng pagtutuwid sa tamang landas mga kapatid. Kung ikaw ay mahina, nahihiya, ito magbibigay sa atin ng lakas at tibay ng loob at magbibigay sa atin mga kapatid ng encouragement. Ito po ang magtuturo sa atin mga kapatid upang maging malakas. Even though mga kapatid tayo ay mahina, pero nandiyan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Gaya ng sinasabi mga kapatid sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay gaya ng isang kampilan na dalawang talim na sumusukat sa kasukasuan hanggang sa kaibuturan ng ating puso na pinaghihiwalay niya, sabi ng mga kapatid, ang kaluluwa. So, ito pong salita ng Diyos mga kapatid, makapangyarihan ito. Makapangyarihan po siya. At kung gagamitin natin ito ng tama, magiging kapangyarihan din natin ito. Kaya kung papansinin ninyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, kapag siya po ay nagre-rebuke, lagi siyang gumagamit ng salita ng Diyos. Lagi siyang nagko-quote doon sa Old Testament. Pansinin nyo mga kapatid, ang kanyang laging sinasabi, as it is written. Di ba? Lagi niyang sinasabi nasusulat. Gumagamit siya, nagko-quote siya mga kapatid ng mga verses o ng mga talata o ng mga salita mga kapatid doon sa Old Testament. At yun na po ang ginagamit niya mga kapatid pang-rebuke sa masamaang espiritu.
Di ba? Sabi doon, makikita natin, lagi siya nagre-rebuke doon sa book of Matthew chapter 4 eh. Ayon sa nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, at yun sinabi pa din, ayon sa nasusulat, huwag mong subukan ang iyong Panginoong Diyos. Di ba? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan ang laging ginagamit ng Panginoon eh. Kaya kung titignan natin mga kapatid, there's a power in the Word of God. Kaya pag magpapagaling tayo o kaya meron tayong ipagpipray, sabi doon, lahat ng gagawin mo, sa salita man o sa gawa, gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil there's a power in the name of Jesus Christ. At hindi lang yun mga kapatid, gayahin din natin yung example na iniiwan ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan din natin mag-quote sa Bible mga kapatid, na gagamitin natin pang rebuke o kung gagamitin natin sa pagpapagaling. Alam niyo mo mga kapatid, pag ako po ay nagpe-pray, naglelehen sa mga may sakit mga kapatid, lagi ko pong kino-quote ang sinasabi sa Bible, sa Book of Isaiah. Nasabi doon, mga kapatid, dahil, sabi doon mga kapatid, sa kanyang mga latay, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Dahil sa kanyang hampas, no? Sa kanyang naramdaman mga kapatid, magbibigay ito ng kagalingan sa atin. Lagi ko pong kino-quote yun mga kapatid pag ako po ay nagpe-pray. Dahil nga, there's a power in the Word of God. At pag na-quote ko na yung mga kapatid, i-quote ko ulit ang pangalan ng ating Panginoon na sinasabi niya, gamitin ang kanyang pangalan sa lahat ng pagkakataon. To recognize that we can do nothing, only God can do. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kinakailangan natin i-quote ang kanyang salita. Kasi nga ang kanyang salita ay kapangyarihan sa ating ministry. Ito po ang magbibigay sa atin ng power. Kahit nga yung pagpapalaya sa masamang espiritu mga kapatid. Di ba? The power of darkness mga kapatid. Sabi doon, mas makapangyarihan ang pangalan ng Diyos, mas makapangyarihan ang kanyang salita. At pwede mong talian ang masamang espiritu. At ang sabi doon mga kapatid, pwede mo rin siyang palayasin. Sabi doon, get thee behind Satan. At sabi nga doon sa isang awit mga kapatid, the power of darkness is underneath my feet. Di ba? Hanggang doon lang sa iyong tapakan, ang kapangyarihan ng kadiliman. Dahil ang pangalan ng Diyos, mas makapangyarihan sa lahat. Sabi nga doon, Jesus above all names. Every knee shall bow and confess. Every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Diba? Yan ang sinasabi mga kapatid sa ating banal na kasulatan. Kaya gagamitin natin lagi yun mga kapatid. So pang-lima mga kapatid, sabi rito, knowledge. There is no greater source of knowledge than God's Word. Wala nang ibang source mga kapatid ang katalinuhan, kundi ang salita lamang ng Diyos. A man who is a student of the Bible is a man of understanding and great knowledge. So kung sino man ang tao na lagi nag-aaral ng salita ng Diyos, sila po yung may talino. Sila po yung merong malawak na kaunawaan at talino. Kaya nga minsan mga kapatid, may mga nagugula. Maalala ko lang, balikan lang natin mga kapatid, nung young people pa lang po ako, binata mga kapatid. Sinasabi nila, anong course mo? Sabi nila, anong course ko raw? Sabi ko, hindi pa ako nakapag-college. High school graduate lang. Sabi nila, pero yung pananalita mo kakaiba.
Mamamangha sila mga kapatid kung ikaw ay tao na laging nag-aaral ng salita ng Diyos. At pansinin niyo mga kapatid, meron pa nga tayong isang pastor sa Bisaya, bakit kung di lang ako nagkakamali, Bisaya sa Mindanao. Nasabi nila mga kapatid, siya po ay grade 2 lang. Grade 2 lang ang kanyang inabot. Hindi ko alam mga kapatid kung natapos ba niya yung grade 2. Grade 2 lang ang kanyang... Basta sabi nila, grade 2 lang daw siya. Pero kapag siya ay magsalita, mga kapatid, pag siya ay magsalita, mga kapatid, talagang mamamangha ka. Na hindi mo sukat akalain na grade 2 lang siya. At alam niyo ba mga kapatid kung ano ang kanyang mga member sa kanyang church? May abogado, may doktor, may mga engineer. Biro niyo mga kapatid puro may mga pinag-aralan ang kanyang mga binabagihan. Isipin niyo mga kapatid, may teacher doon, pero siya ang pinaka-teacher. May mga matawag natin na mga titulado, may mga degree holder mga kapatid, pero siya ang siya ang leader nila. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos na pinag-aaralan natin is above all knowledge. Sa lahat ng karunungan, pinakamataas po ang salita ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid di ba? Kaya hindi natin may kakaila kung gaano ka-powerful o kung gaano ka-benefits sa atin ang salita ng Diyos mga kapatid. Naalala ko nga mga kapatid ito lang ako. Normal. Di ba? Wala tayong mata sa pinag-aralan. Hindi tayo degree holder. Pero minsan mga kapatid, hindi ko na sukat akalain ang mga nakakausap ko na pala, mga abogado, mga matataas na tao, mga kapatid. Pero pag kami ay nag-uusap, parang wala lang. Parang ordinaryo lang din sila. Kaya kung titignan mo mga kapatid, kaigi, at nung ako po ay na-invite din na nagturo mga kapatid sa mga kwan natin, hindi ko rin sukat akalain may mga professional doon. So, kung titignan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay above sa lahat. Dahil kahit sino pwede mong turuan. Kahit yung napakatalino, pwede mo siyang turuan. Kapag nabibigyan ka ng pagkakataong magturo sa salita ng Panginoon. Yan po ang kagandahan dahil ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi po ito nauunawaan ng madalian. Bibigyan ka muna mga kapatid ng malalim na pag-aaral at malalim na panalangin upang mabigyan ka ng magandang tinatawag natin ng mga rema mga kapatid upang share mong maigi ang salita ng Diyos. So yan po sinasabi ng mga kapatid na ito ang pinakamalaking source ng knowledge mga kapatid ay ang salita ng Diyos mga kapatid. Naalala ko nga mga kapatid hindi ko naman sinasabi na matalino ako. Pero hindi po ako ganito kagaling magsalita noon. Hindi rin ako ganito masabi natin, hindi rin ako ganito magpaliwanag ng salita ng Diyos noon mga kapatid. Sa totoo nga nahiya pa nga akong tumayo sa likod ng pulpito noon. Nahiya ako magsalita sa maraming tao. Pero, by the word of God mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos, at nung nasubukan ko na mga kapatid, nagkakaroon na ako ng confidence. Dahil nga, ang salita ng Diyos, ito po yung above sa lahat. Kaya, kung pinag-aralan mong maigi ang iyong lesson, at hihingi ka ng tulong sa Diyos, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. So, number 6, sabi rito, the benefits of studying the Bible. This is a spiritual food.
Sa verse 6 ay spiritual food. Ang Biblia o ang salita ng Diyos, ito po yung tinatawag natin na spiritual food. According sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. At gaya ng napag-aralan natin noon, mga kapatid, Bible, ang pag-aaral sa salita ng Diyos o ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, hindi po ito optional. Hindi rin po ito, masabi natin na suggestion lang. Kundi ito po, mga kapatid, ay daily needs natin. Kinakailangan po natin to sa araw-araw. Kinakailangan po natin to, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. So kung pinapakain natin ang ating physical, mga kapatid, sa araw-araw, kinakailangan din na ganun din po ang ating spiritual na pag-aaral, mga kapatid. O itong spiritual, ganun din po, mga kapatid, na pakainin din natin ito araw-araw. So ang pagkain ng ating spiritual, mga kapatid, ito pong salita ng Diyos. Number 7, benefits given in the Bible itself. A Bible study will keep you one sinning against God. In Psalms chapter 119 verse 11. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay isang bagay, keep one from sinning. Ito po ay ilalayo ka sa pagkakasala sa harapan ng Diyos. Upang hindi tayo, mga kapatid, maging kalaban o makagawa ng hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Bible study, protect against false doctrine. So ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, pinoprotektahan niya tayo sa mga maling katuruan. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka basta-basta maluloko. Hindi ka basta-basta madadaya. Kasi nga sabi, mga kapatid, in the last days, ay marami mga bulaang propeta ang lalabas. At sila ay mangangaral, mga kapatid, ng mga kasinungalingan. Kaya kung alam mo ang katotohanan, hindi ka basta-basta maililigaw. So, Bible study, assured joy in Jeremiah chapter 15 verse 6. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng kaligayahan. Ibibigay nito ang kaligayahan sa atin. Kaya nga sabi nila, bakit lagi kang masaya? Parang wala kang problema. Di ba? Bakit tayo nabibigay? Bakit tayo nagiging masaya palagi? Dahil pinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Bible study, give peace in Psalm chapter 85 verse 8. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, magbibigay ito ng kapayapaan sa atin. Di ba? Gaya ng nangyayari sa mundo natin ito, mga kapatid, maraming mga sakuna na nangyayari, mga kapatid, hindi natin naunawaan. May mga rumors of war na hindi natin maunawaan kung matutuloy ba o hindi. Yung mga gera-gera, mga kapatid, sa mga sakit na kumakalat. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, let not your heart be troubled. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan. Sabi doon, sa John chapter 14, mga kapatid, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So magbibigay ng kapanatagan sa ating mga kapatid na hindi natin hinihintay yung pagtatak ng 666. Ang hinihintay natin, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon upang kunin tayo, upang maiiwas tayo, mga kapatid, doon sa matinding kaparusahan na ibibigay ng Diyos sa mundong ito. Diba? So, ang gagawin na lang natin, manatiling tapat sa Panginoon para masigurado na tayo ay makukuha pagdating ng araw. So, sabi nito, mga kapatid, Bible study gives over the evil one. In 1 John chapter 2 verse 24.
So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ma-overcome natin kung ano yung mga pinaggagawan ng dyablo sa ating buhay. We can overcome it. Mga kapatid, makakapag-overcome tayo. At madali natin maunawaan na ito pala ay gawa ng dyablo. At malalaman natin mga kapatid na ang kalooban ng Diyos ay magtiwala lang tayo sa Kanya. Bible study is a source of answered prayer. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay isa sa mga source na ang ating panalangin ay matutugunan. Kasi nga, gaya ng unang lesson, ay unang talakay natin sa topic na ito, mga kapatid, yung personal faith. Di ba? So, kapag ikaw ay laging nananatili sa salita ng Diyos, nandyan po yung tinatawag na answered prayer. Gaya ng sinasabi sa John chapter 15 verse 7. If you abide in me, and my words abides in you, you shall ask anything what you will, and it shall be done unto you. So, sabi ng mga kapatid na manatili tayo sa Diyos at ang salita niya ay manatili sa atin at anuman ang hingin natin na ating nais ay ibibigay ito sa atin. Yan po ang pangako ng Panginoon. So, the Bible study is a source of answered prayer. Bible study gives wisdom in Psalms 119:98 and 100:130. So, sabi nito mga kapatid, Bible study gives us a wisdom. Kasi ang wisdom, mga kapatid, yan po ay galing sa Diyos. So, the more we study the Bible, mga kapatid, the more wisdom we get. Lalo tayong makakatanggap ng wisdom na galing sa Panginoon. At ang wisdom, mga kapatid, ay napakahalaga sa ating isang mga Kristiyano. Sa ating mga lingkod ng Diyos, napakahalaga po ang wisdom. At matatanggap lang natin, magigain lang natin ang wisdom by the studying of the Bible, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. So ito po ang benefits, mga kapatid, ng pag-aaral sa salita ng Diyos. At panghuli, Bible study makes one complete. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin upang tayo po ay makumpleto. Bible study makes one complete. Dahil maraming kulang sa atin, mga kapatid, at ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ang kukumpleto sa atin. The importance of the Bible study cannot be overestimated. So don't overestimate it. O kaya wag nating tinatawag doon na wag ma-overestimate tayo. Hindi natin kayang kwentahin, mga kapatid, ang maaaring ibigay sa atin ng Diyos sa pag-aaral natin sa Kanyang salita. Sometimes, mga kapatid, magbibigay pa ng Diyos ng higit sa ating inaasahan. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi niya tayo pababayaan. So ito po yung sinasabi nito, mga kapatid, na the benefits of studying the Bible. Napakalaki at napakarami, mga kapatid, ang magiging benepisyo po sa atin kung lagi tayong mag-aaral ng Kanyang salita. At malaking tulong po sa ating ito bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang Kristiyano. So sa pagtatapos po ng ating Sunday School, nawa, mga kapatid, ay marami po tayong naunawaan at naintindihan at magbibigay sa atin ng kalakasan at encouragement sa atin na magpatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at magpatuloy tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God.